Attend Jesus Miracle Crusade at KBM Moranto Sports Complex, A. Roses Avenue, Quezon City. Every Sunday, 10 a.m. to 5 p.m. And every Wednesday, 3 p.m. to 8 p.m. And every Friday at 8:30 p.m. to 4:30 a.m. Admission is free. Salamat po sa ating mahal na minamahal sa pagkakataong ito. Tayo po ay makakapakinig na banal na mensahe na mahal na Panginoon na kung saan regular din nadala sa ating banal na gawa. Narito po ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wildy Estrada Almeda sa kanyang pagdadala ng mensahe naman. Thank you, sweetheart. Magandang hapon niyo mahal. Tayo manalangin. Father, dearest in the name of Father Jesus. I beseech you, Lord. Bless my dearest fellow countrymen, my dearest brethren, and everyone throughout the world. Cast out unbelief and doubts from them. And bring for thy midst to bind the power of darkness. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. Discipline, please, my dearest brothers and sisters. Ibig nila maglingkod sa mahal na Panginoon, maaari sila inaalis ng mahal na Panginoon. Hindi nila binibigyan ng kalagahan ng kaligtasan na natanggap nila sa pamagitan ng salita, sa panghikayat ng salita, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan, ng demonstrasyon ng Espiritu ng Diyos, na walang ilangan. Sa Romans 8:16, it is the Spirit of God that bears witness in our spirit that we are the sons and daughters of God. It can be proven beyond any shadow of doubt. You are a child of God with power to cast out demons, to heal the sick of Jesus. Magbabago ka, walang ilangan. Ikaw Kristiyang tunay sa kapagmana ng buhay na walang hanggang. Amen. Praise the Lord. Bakit marami tayong mga station sa Mindanao, sa Visayas? Sa halip na umunti, dumarami. Lilipas ang dito yung mga pagsubok, mga heartbreaking problems, calamities, lalong dumadami. Bakit yun mahal? Binibigyan nila ng kahalagahan. Pagtawag sa kanila ng mahal Panginoon. Naniwala sila that the sufferings, heartbreaking problems we face today are nothing to be compared to the glory in heaven waiting for us Christians. Baliwala ang kahirapan, mga kalimidad, baliwala dito kumpara sa gloria na kita sa atin sa kaligitan, sa piling ating mabait na Panginoon, bilang tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Hallelujah! Gigil na gigil sila, minamahal. Napatunayan nila na himala sa pagbabago, nawala pagka-drug-addict nila, pagkalasinggo, pagkababairo, pagkasugarol, pagkakilir, pagkamadarer, nagbago sila. Patunay, ito nagpapatunay na sila ay mga Kristiyanong anak ng Diyos, anak ng mabait na Diyos sa pagmana ng buhay na walang hanggang. We were converted to Christianity, not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit of power, so that their faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of the living God. Kapag ang Diyos nagbago sa kanila, hindi sarili, hindi reliyon, kundi si Kristo, ang buhay, ang katotohanan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Kung grabe ang iyong pag-ibig sa kaligtasan, pag-ibig mo sa Diyos, dahil sinabi ng mabait na Diyos, I love those who love me. If you love me, keep my commandments. I love those who love me. If you love me, keep my commandments. In other words, if you love God, you love yourself. Because our loving God, the creator of the universe, who has riches in abundance, we love you. If you keep His commandments, in loving God, you have got to keep His commandments. And if you love God, our loving God will love you. Iniibig ka ng mabait ng lagi na ito, pa, anong pagpapala ang matanggap mo? Besides,
life in heaven, mansions made of diamonds. Dito sa lupa na ito, ang pagpapala, pag-ingat, protection, joy unspeakable full of glory. Sobra-sobra ito minamahal kasi sinabi ko na ako'y tunay na anak ng Diyos, may Espiritu ng Diyos. Wala nang takot, may kapayapaan, may nagpamantay ng mga anghel. Dahil sinabi doon niya, for the angels of the Lord encamp the righteous. Hindi ka na natatakot. Dahil ang takot, ang duwag, itapon sa lake of fire. Revelation 21 verse 8. Kaya kung ikaw may Espiritu ng Diyos, matapang ka. Lumaban sa kasalanan. Manindigan bilang anak ng mabait na Diyos sa pagbana ng buhay na walang hanggang. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Binibigyan mo kahalagaan yung kaligtasan. Na ang kaligtasan mo yung manatili, ang pananampalataya lumalaki. Mayroon kang gampanan bilang anak ng mabait na Diyos. Dahil ating kalaban na hindi buto, laman at dugo, hindi nakikita. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the spiritual wickedness in high places. Hindi nakita ang kalaban ng mga Kristiyano. Masamang Espiritu papasok sa iyong isip at puso. Bibigyan ka pag-alinlangan. Mawalan ka ng pananampalataya. Bigla ka na magagalit. Hindi mo alam, gawa ng hari ng kadiliman yan. Anong kailangan? Pananampalataya, katuwiran, panalangin. Hallelujah! Your faith should be shared with gospel of peace. You preach the gospel. You witness to others. Habang ka nagpatotoo sa mga tao na ang Diyos dito ay buhay, ang mabait na Diyos dito ay totoo, He's a loving God. Hallelujah! Bibigyan ka ng kalakasan, mahal Panginoon. Pagpapalain ka pa. Hallelujah! Habang nagpatotoo ka, you endeavor, strive to win souls every week, every day. Pupunta ka sa mga kapitbahay mo. Sasabihin mo, anong ginawa ng mabait na Diyos sa iyo? Mabait na Diyos sa iyo. Mayroon kang iyong kalakasan. Bibigyan ka ng pananampalataya. You hear the gospel, the word of God. Laging dumadalo. Pag nakadalo ka, nakarinig ka ng salita ng Diyos, nakakain ka ng salita ng Panginoon na sinabi ng Matthew chapter 4, verse 1 up to 4. Man does not live by bread alone, but by every word that cometh from the mouth of God. Hallelujah! Ang tunay na Kristiyano, anak ng mabait na Diyos, nabubuhay sa pagitan ng salita ng Diyos. Magkaroon ka pananampalataya, for faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. Kung hindi ka dadalo, gusto mo na ang apoy ng impyerno. Dahil walang pananampalataya, sinabi ng Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. You have got to attend and hear the gospel, the power of God unto salvation, for faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Kindly read it. In Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans chapter 10, verse. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord. In other words, minamahal, may mga ginawa instrumento ng mabait na Diyos upang ikaw'y maligtas. Dahil tiribling pagpapala ang iyong natanggap, sa halip na ikaw'y nakaatang sa apoy ng impyerno, mayroon kang psoriasis, cancer, leukemia, TB, diabetes, AIDS, leprosy. Nung narinig mo sa mga mensahero ang Ebanghelyo ni Kristo, the power of God to salvation, kapangyarihan ng Diyos na ikaw'y maligtas sa makaramdaman na bunga ng kasalanan. Narinig mo ito, nagkaroon ka ng pananampalataya, rin kayo tumalima, nagbago ka, naligtas ka sa karamdaman, na bunga ng kasalanan, patunay na ikaw ay anak ng mabait Diyos, tagbana ng buhay na walang hanggan. Matutuwa ang mabait na Diyos iyo? Na minsahero lang ng mabait na Diyos? Tuwang-tuwa ka? Makita mo sila as an expression of gratitude to God. For it is commanded, love your brethren. You have passed from death unto life. If you love your brethren, inibig mo yung kabatiran mo, ikay nakatakas na sa apoy ng impyerno. How much more for the visions of God? Totoo, minamahal.
Kahit wala ng langit. Basta sa araw-araw, ako'y iniingatan kasama aking mga loved ones, my dearest wife, my dearest children. Sapat na. Ayaw ko na mag-demand. Sobra-sobra ang pagpapala galing sa mga Diyos. Manifestation of His love for us. Hallelujah! Hallelujah! When I am nothing, before I was nothing, I was sinking deep in sin, bound for destruction in the fires of hell, to be tormented day and night. But now, hallelujah, after hearing the gospel, the power of God unto salvation, I become ira ng eternal, ang magmana ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord, hallelujah! Palamig, Kristiano, Revelation chapter 3, verse 15, isusuka ng mahal na Panginoon. Gaano pagka-discourage ng ating mabait na Diyos? Kanyang anak, ibinigay para magdusa sa krus ng Kalbaryo upang tayo maligtas. Diyos na katawang tao upang tayo ihango sa kasalanan at pagmamana ng buhay na walang hanggang, wrought with signs and wonders and miracles to prove beyond any shadow without this God, a loving God, a powerful God, hallelujah. Dan dito sa ating, hallelujah, pupunta dito, nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng tao, nagbigay ng kapangyarihan, yura ka na lagtas, serpente, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos palamig-lamig ka, isusuka ka nga. Minamahal ang totoo, nung na-convince ako na totoo ang ibahin ni Kristo, totoo ang Diyos, mahal na Panginoon. Sabi ko sa mahal na Panginoon, Lord, kung ako'y magkakasala sa iyo, sa darating na araw, baka in my unguarded moment, mawala ko sa aking sarili, magkakasala ako sa iyo, mabuti pa'y patayin mo na ako ngayon. Ayaw ko na ang apoy ng impyerno. Nakita ko na ang prueba at ebidensya na totoo ang ibang ni Kristo, totoo si Kristo, mabait na Diyos, lalo na katawang tao, hallelujah! He came to grant unto us that life, root with signs and wonders and miracles. Revelation chapter 3, verse 15, kindly read it. Apokalipsis Kabanatang 3, talatang 15 hanggang 16. Nalalaman ko ang iyong magawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahinga at hindi mainit o malamig man, ay isusuko kita sa aking bibig. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah! Minamahal, ang Kristiyanong akit sa langit, grabe sumigaw, magpuri sa mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang power nasa ating bibig, tiribing kapangyarihan. Pag malakas ka, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, ang mga demoni magtakbuhan. May ahas diyan, sabihin mo, hallelujah, praise the Lord. Sa pangalan ni Jesus, pumatay ka ahas. Hindi mamatay yun. Sa pangalan ni Jesus, kung apit kay Madirer, manigas ka sa pangalan ni Jesus. Hindi yun. Pag sumigaw ka, sa pangalan ni Jesus, ahas, mamatay ka. Kaya ka mamatay. Kung apit kay Madirer, manigas ka sa pangalan ni Jesus. Maninigas. Amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ang ibig sabihin, mayroon ka pananampalataya. Nagtiwala ka sa mabait na Diyos, na ikaw talaga ay anak ng Diyos. Naniwala ka talaga, may kapangyarihan ka. You are the temple of God. God dwells in you. You have the Spirit of the living God to prove beyond any shadow of doubt that you are a child of God. The Spirit of God beareth witness to the Spirit that we are the sons and daughters of God. Romans 6:10. It's 6:10. Pag mayroon ka ng kapangyarihan, magpalayas ng demonyo, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Yan ang prueba na ikaw ay tagalangit, pagmana ng buhay na walang hanggan. Ikaw, anak ng mabait na Diyos. Amen! Praise the Lord! Hindi katalunan ng Diablo. Walang hudape, killer, murderer, kahit ano ka demonyo sa taas, hindi makatakot sa iyo. Sila ay matatakot sa iyo dahil ikay, templo ng Diyos, ang Diyos ay nasa iyo. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Can you read it? Romans chapter 8, verse 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. You can just imagine, sa
Timothy 1:7, I have given you the spirit of fear, but of power, and of love, and a sound mind. Power! The spirit of power. Power, usang power, greater than all the bombs released throughout the world. More than the power atomic bombs, Hiroshima bomb. Lahat ng kapangyarihan ng bomba sa buong daigdig, mas grabe ang kapangyarihan dahil ang Diyos ay sumasayo sa pangalan ng Jesus. Amen and praise the Lord. Hallelujah! But, be faithful. Maging matapat ka. Kilala mo sino ang Diyos. Who is God? Sino ang Diyos? Marami nagsasabi, God the Father. Eh, sino si Kristo? God the Son. Sino Holy Spirit? God the Holy Spirit. Diyos, isa. Isa lang ang Diyos eh. Eh bakit may God the Father, God the Son, God the Holy Spirit? Sinabi sa 2 Thessalonians 1:8, can you read it? Others Jesus will come for the saints who believe the gospel, the power of God unto salvation. We are the saints of the living God. Tayo mga santo, mga santa, Kristiyanong totoo, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. If you have the Spirit of God, you are a saint of God, born for heaven with power. In flaming fire, He will come to take vengeance on them that do not God, and obey not the gospel of Jesus Christ, to be punished with an everlasting destruction. Kalilit, Tibre, minamahal, alamin mo sino ang Diyos. Sino ang Diyos? Isang Diyos, isang pangalan ng Diyos. Sikaraya 14 verse 9, isang Diyos, isang pangalan ng Diyos. Kalilit. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of His power. Sikaraya chapter 14 verse 9, iisa ang pangalan ng Diyos. Dahil may nagsasabi, ito minamahal, napakalaga sa buong daigdig dapat ni malaman, at 99% naniwala ng God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Ngayon, inyong malalaman, sitas por sitas, scripture por scripture, lahat yun ay mali, hindi nila kilala sino ang Diyos. Wala silang kaligtasan. Hindi napatawad ang kasalanan, kaya karamdaman, tinatakbo sa mga doktor. Dito sa tunay na pananampalataya, sa katotohanan, baptized in Jesus' name, naniwala isang Diyos. For this no name in heaven, given among men, whereby we must be saved, but the name of Jesus. Amen. Ang buhay na Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Kahit anong uri ng karamdaman, pag may pananampalataya at ikay nasa katotohanan, karamdaman mo ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kalilit. Aklat ni Sikaraya, Kabanatang 14, ang talata ay 9, at ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Amen. Lahat pagsabi, praise the Lord. There is only one Lord. The Lord is God. There is only one God. 1 Corinthians 8:6. Ang kanyang pangalan ay isa. Iisa ang pangalan. Jesus Christ is Lord. The Lord is God. Isang Diyos. Sino ang Diyos? Si Kristo, ang buhay na Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Basa. 1 Corinthians chapter 8, verse 6. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Let us say, praise the Lord. In Isaiah 45 verse 18, kindly read it. Aklat na Isaya, Kabanatang 45, talatang 18. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit,
na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa neon, na kaniyang itinata, at hindi niya nilikha na sira, na kaniyang inanyuan upang tahanan, ako ang Panginoon at wala ng iba. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Namin mahal, isa lang ang Panginoon at ang Panginoon ay Diyos. Mark 12:29, utos sumabay na Diyos, Hear, O Israel! This is the first greatest commandment of God. Hear, O Israel! God is one Lord. The Lord is God, and He is one. It is commanded that everybody throughout the world must believe that the Lord is God and one. Can you read it? Mark chapter 12 from verse 29. And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Tagalog. Aklat ni San Marcos, Kabanatang 12, talatang 29. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Lahat pagsabi, praise the Lord. Praise the Lord. The Lord is God. Isa lang ang Lord. Jesus Christ. This Jesus is Lord. Ang Lord ay Diyos. Sino ang Diyos? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nila, my God, the Holy Spirit. Patong impyerno na turo yan, minmahal. My God is Son. Patong impyerno na turo yan, minmahal. Kung mayroong God is Son, God the Holy Spirit, ang God the Father ay iba, tatlong persona. Sino ang Ama ng ating mahal na Panginoon bilang tao? Ang Ama ay Holy Ghost. Matthew 1 verse 20, ang Ama ng ating mahal na Panginoon Jesus ay Holy Ghost. Bakit ano ang Diyos? He is a Holy God, a Holy Ghost. God the Father is a Holy Ghost. This is one Spirit. God is a Spirit. John 14:4, worship God in Spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu, ang Holy Spirit, hindi iba sa God the Father. Hindi po ibang persona. Ang ibang persona, turo ng patong impyerno, nasa Job chapter 13, verse 7, 8, and 9, and 10, kung maniniwala ka, mga persona ng Diyos, wala kang kaligtasan. Can you read it? Job chapter 13, starting at verse 8. Will ye accept his person? Will ye contend for God? Is it good that he should search you out? Or as one man mocketh another, do ye so mock him? He will approve you if you do secretly accept persons. Lahat pagsabi, praise the Lord. Minamahal, malaga yan, malaman natin, ilan ang persona ng Diyos? Ilan ang Diyos? Sa Matthew 1 verse 20, nagsasabi, ang Ama ng dearest Jesus ay the Holy Ghost. Kelly, read it. Aklat ni San Mateo, Kabanatang 1, talatang 18 hanggang 20. Ang pagkapanganak nga kay Jesus, sa Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanina ay mag-asawa kay Jose bago sila magsama, ay nasumpungan siyang nagdadalang tao sa mamagitan ng Espiritu Santo. Talatang 20. Datapwat samantalang pinag-isip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang magamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kaniyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Gaano po pagkamali? Maling-mali, 100% mali ang turo ng God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Rahiyain ang aking mga kapatid, naniniwala ng God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, upang mamulat sa katotohanan at ilang bilyon naniniwala ng God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, makatagpo ng katotohanan at sila magmamana ng buhay na walang hanggang. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Sa isang sitas, minamahal, malaman mo, mali ang turo na yan, ito ay pahamak ang tatlong persona ng Diyos, ang mahal na Panginoon. John chapter 2 verse 19, sinabi ng mabait na Panginoon, destroy this temple, in the third day I will raise it up.
temple is body, referring to his body, not the temple building na ginawa ng 45 years ng mga Hudyo, ang Temple of Solomon. Ang templo ng Diyos, siya mismo minahal, sinabi niya, destroy this. Patayin siya. Kanyang buhayin sa ikatatong araw. Can you read it? Aklat ni San Juan, Kabanatang 2, talatang 19. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igibali niyo ito at aking itatayo sa 3 araw. Sabi ng mga mahal na Panginoon, kanang buhay na kanyang sarili. Sino ang bumuhay? Ang God the Father. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, God the Father ang bumuhay. In other words, isa lang ang God the Father. Walang iba kundi si Kristo ang ating tagapagligtas. Mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mamaya, binuwal malaman po ninyo, Isaiah 9:6, Jesus is God the Father. Kindly read it. 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Ang God the Father ang bumuhay sa anak. Sabi ng Panginoon, patayin ninyo ako at buhayin ko ako. Kaya dahil God the Father, hindi na mamatay ang Diyos. Ang namatay doon ay ang anak ng Diyos, ang tao. Bilang tao, siya ay anak. Bilang Diyos, siya ang Ama. Amen? Lord! Minamahal. There's only one Father. Matthew 23 verse 9. Aklat ni San Mateo, Kabanatang 23, talatang 9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat isa ang inyong ama sa makatuwid bagay siyang nasa langit. Amen? Maliwanag yun, mahal. Praise the Lord. Isa lang ating Ama, ang Ama sa langit. Amen? Tatawag ka, Father. Father. Aba, galit ang mga Panginoon. Isa lang Ama natin sa langit. Amen? Isa lang Ama. Amen? Sinabi sa Isaiah 9:6, Jesus Christ is Father. Walang kitapusang Ama. Kaya siya, ang Diyos ay Ama, the only one true God, the Father in heaven. Amen. There is Jesus Christ, a living God. Buhay na Diyos. Si Kristo ang buhay na Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Isaiah 9:6, kindly. The book of the prophet Isaiah, chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government on his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So, minamahal, aking ginigili ng mga naniwala ng God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, yun po ay turo na wala sa Biblia. Si Jesus bilang Diyos, tinawag na Ama. Isa lang ang Ama. Ang God the Father bilang Diyos, ang ating mahal na Jesus ay God the Father. Isa lang ang God the Father. There is Jesus Christ. Matthew 10, verse 30, and Ephesians 4:4, isa lang ang Espiritu ng Diyos. For God is Spirit. The Holy Spirit is Spirit. Bilang Diyos, siya Espiritu. Walang God, the Holy Spirit. Isa lang Espiritu, isa lang Diyos na Espiritu. Can you read it? 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ephesians chapter 4, from verse 4. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Let magsabi, praise the Lord. Minamahal ito malaga, hindi lamang sa salita, for the kingdom of God is not in word, but in power. 1 Corinthians chapter 1, chapter 4, verse 20, the kingdom of God is not in word, but in power. Kung inyong paniniwalaan ito, maging katulad tayo ng mga millions of Israelites na mamatay na nung linusob ng mga tatlong bansang mga sundalo. Millions of soldiers from different nations attack Israel. Ngunit, sinabi ng propeta, believe your God so that you shall be established. Believe
in your prophets, so shall you prosper. Totoo ba sinabi ng propeta? Pinagpapala sila. Naging naniwala sa Diyos. Sinabi ng Biblia, the battle is not yours but God's. Believe in your prophets, so shall you prosper. Believe in your God, so shall be strong. Amen. Praise the Lord. Lahat aking kapatiran, dati-rati may mga reliyon. Ako man ay may reliyon din noong araw. Nakita ko sa aking ilang taon. Mula kayo nabubuhay, I cannot think of any prayer answered by our loving God. Walang pabor, walang kabutihan, walang prueba, ebidensya, walang pagbabago sa aking reliyon. Amen and amen. Reliyon nang kagaling sa Espanya, gadala ni Bazilan. Tinagaw ang ating bansa, ginamit ang reliyon. Ang ating bansa, kung manatili ang mga conquerors na hindi niwala sa Diyos, for 30 years or 40 years, katulad ng ni Magellan, dala ang reliyon ng Kastila, dala ang mga revolta ng Kastila. Ano nangyari sa atin? Na dati-rati, tayo nagpupuri sa Diyos, sumasamba dito sa langit. Nang Diyos natin ay isa, ganipin, isa ang ating Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Mula nung sila Magellan, nagapi ang ating bansa. Sa pamagitan ng sandata, dahas, at reliyon, ang ating Diyos sa ating apat. Sinabi ng Biblia. Sinabi ng Biblia, there's only but one God, God the Father. Marami yung mahal ang ating Diyos. Apat na. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, God the Mother. Apat ang Diyos. Grabing pagdaya sa atin ng mga Kastila. Dahil tayo sa apoy ng impyerno. Kung maagaw tayo ng mga hindi niwala sa Diyos, ang ating Diyos ay magiging wala na. Hindi niwala sa Diyos, ituturo. Dahil papatayin ka. Kung hindi ka maniwala sa doktrina nila. Ngunit pag niniwala kayo sa mabait na Diyos, sa kanyang mga propeta, katulad natin mga kapatid, who were sinking deep in sin, dying of cancer, leukemia, diabetes, AIDS, leprosy, mamatay na sa karamdaman ng bunga ng kasalanan. Nung ako'y nangaral ng Ebanghelyo sa television, sa krusada, out of the process, naniwala sila, tinanggap si Kristo, buhay na Diyos! Mamatay na sa cancer, sa leukemia, diabetes, sa leprosy, AIDS, lahat ang uri ng karamdaman. May mga problema, heart-taking problems beyond their power to solve. Nung tinanggap si Kristo, nanampalataya sa sinabi ng mga men of God, nagbago sila, gumaling ang karamdaman nila. Hallelujah! Ngayon, Kristiyanong totoo, tagamagbana ng buhay, na malagan. Praise the Lord, hallelujah! Believe! Nung naniwala ang tatong bansa, pinagsabihan ni Sapat, believe in your prophets, so shall you prosper. Yumaman ang mga tao sa Israel dahil hindi sila nagpagod. Kinuha nila mga ginto, mga pilak, mga singsing, mga ginto, kayamanan sa mga sundalo na ngamatay dahil naniwala sa propeta ng Diyos. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kali rin 2 Chronicles chapter 20, verse 20 up to 26. 2 Chronicles chapter 20 from verse 20. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness, as they went out before the army, and to say, Praise the Lord, for his mercy endureth forever. And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten.
For the children of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir, utterly to slay and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, everyone helped to destroy another. And when Judah came toward the watchtower in the wilderness, they looked unto the multitude, and behold, they were dead bodies fallen to the earth, and none escaped. And when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil of them, they found among them in abundance of both riches with the dead bodies and precious jewels, which they stripped off for themselves, more than they could carry away. And they were 3 days in gathering of the spoil. It was so much. Let us have a praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tingnan mo na mahal, ang hindi member ng Jesus Church, Jesus Miracle Crusade Ministry, wala nang pag-asa. Sa nakikita lang mga kalabidad, dumarating bilang parusa. Nasa Revelation chapter 9 verse 20, maraming millions na nangamatay sa buong daigdig dahil sa pagluluhod sa ginagawa ng kamay ng tao. Hindi pa rin nagsisi. Ayaw mo na balik sa mabait na Diyos, na sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Nanunala na si Kristo ang Ama na katuwang tao, Diyos na Ama na katuwang tao. John 4:24, John 8:24, if you do not believe that I am He, you shall die in your sins. Ginamang maliit na Diyos-Diyosan ang mahal na Panginoon Hesus. Kung ating basahin ng Biblia, siya mismo ang isang Diyos na katawang tao. Believe upang magkaroon ka ng pananampalataya. Maging member ka sa body of Christ, the Church of the Living God. Huwag tayong padaya sa maturo ng nadaya ng kalaban ng mabait na Diyos na natural lamang sa tao, mga preachers, talunin ng diablo. Dahil si Beloved Peter ay napako, si Beloved Paul ay napugutan ng ulo. Iba yun, minamahal. Iba yung sinabi ng Matthew 16 verse 18, Peter, upon this rock, I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Sa batong ito, itatag ko ang aking iglesia, ang Hades, Impierno, Satanas. Hindi magtagumpay laban dito. Amen! Walang magtagumpay sa Jesus Church, the Church of the Living God, na sinabi mo ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it, against the Jesus Miracle Crusade Ministry. Walang demonyo magtagumpay laban dito sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Praise the Lord. Hallelujah. Upon this rock, I will build my church. Sila Peter, Beloved Peter, nandoon na, the first church of the living God. The first church. Sila'y naggopo ng diablo. Sinabi ng mabait na Panginoong Hesus sa Matthew 16 verse 18, upon this rock I will, future, I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it, even and praise the Lord. Sa Jesus Church, Jesus Ministry, nagtagumpay ang diablo? Nagtagumpay ba ang mga demonyo? Hindi nagtagumpay sa pangalan ni Jesus. Demon na cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, tumatakas sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Magtanong kayo, bakit? Mahal na pastor, bakit tinaig sila? It could be sa kulang ng pananampalataya ng mga apostolis. Hindi pa natatag ang church that will fight Satan. Matthew 17, verse 16. Can you read it? Nagalit ang mahal na Panginoon kay Beloved Peter sa mga apostolis because of unbelief, without faith. They did not fast and pray. Walang prayer. Imagine, pupunta sa krusada sila, manalangin sa mga masakit, mga ralibanghelyo, kakanta 3 beses lang. Samantalang kanta ay powerful kanta. Nung di mo po si King Saul, nagpuri si David. The whole night, the whole day nagpupuri si David. 13 years old pa lang, siya nagpupuri lagi. Nung nagpuri isa sa palasyo, pinakastawan ng demons, nagsitakas kay King Saul. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Nagtataka sila, bakit umabot na 7 hours tayo nagpupuri? Sa bahay, sa buong Pilipinas. 7 hours. From 8 to 3 in the afternoon. Gabi, 2 hours to 3 hours. Bakit? Nando, in praise, there is power. May kapangyarihan sa pagpupuri sa Diyos. Amen! Praise the Lord! Hallelujah!
Paano gagaling magkaramdaman sa panahon ni Beloved Paul? Patay sindi, ang power, anointing sa kanila. Dahil, minsan, manalangin sila, 3 kanta, hayo na, lalayas na, walang power. Tinagalit ang mga Panginoon sa kanila. Can you read it? Matthew chapter 17 from verse 16. And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. And Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Then came the disciples to Jesus apart, and said, I could not we cast him out. Verse 20. And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Lahat magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! In other words, we are the church of the living God. A perfect church, without blemish, without wrinkles, spotless, that will be brought to heaven during the rapture. Hindi nadadaan sa libingan, buhay! Daada, akit sa langit, magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen! Praise the Lord! Minamahal, yumaman ang mga Israelites by birth, by nationality. Tayo ay Israelites by the Spirit of the living God. Amen. Praise the Lord. We are the church of the living God. Hallelujah. Spiritual Israelites, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, that will be brought to heaven. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. My dear fellow countrymen, accept dear Jesus as your Savior before all these calamities will happen. Let dear Jesus will enter your hearts. You have many things to gain and nothing to lose. Your cancer, leukemia, diabetes, other incurable sickness and disease like leprosy, cancer, AIDS, will be healed by your faith in God. Just say, here is Jesus, I believe in you. Come into my heart, I need you as my Savior. You peoples of the world, if you do not like atomic war, nuclear war, to destroy everyone throughout the world, you will die without Christ. You'll be thrown right away in the fires of hell to be tormented day and night with worms, night, and fire is never quenched. Come to Jesus. Dear Lord, dear Jesus, I need you, my dear Jesus, as my Savior. Forgive my sins, O Lord. I believe in thee. Lord Jesus, I believe in thee. Forgive my sins, O Lord. Forgive my sins. Save me, O Lord. Make me your child. A child of God. My heart indeed and truth and ear of eternal life. Save me, and all my loved ones, Father, this I pray. And name of my dear Jesus. Hallelujah. Come into my heart, my dear Jesus. I need this, my Savior. You, my dear brethren, dear peoples of the world, say, oh, dear Jesus, come into my heart. I need this, my Savior. Forgive my sins. If you believe, kneel before your television. Kneel before God with your television and say, touch your TV screen and say, dear Jesus, I need you. I believe in the Lord Jesus. Forgive my sins. Even right there with your televisions in your homes, you'll be healed of your leprosy, cancer, leukemia, diabetes, AIDS. Hallelujah. Right now, in the name of Jesus. Hallelujah. Follow this prayer. My dear people throughout the world, my dear brethren, my dear fellow countrymen, follow this prayer. Dear Jesus, I need this, my Savior. Come into my heart. I need you, Lord. Forgive my sins. I believe in thee. Make me a child of God. My heart in thee and to the air of eternal life. Father, this I pray in Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Aking minamahal kababayan, tanggapin niyo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Ako'y naniwala, mahal na Panginoon, sa iyo. Patawarin mo po ko sa aking magkasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Yes, Father, there is in the name of dear Jesus, have respond all my dear fellow countrymen, these peoples of the world, my dear brethren, kastatan bilpan das pandim, impart unto them the sweet Holy Spirit. Faith in the and fear of the great love for the and power, pamunhay,
Let them believe, let them serve, I pray. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, forgive me sins, to God, I pray. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Heal them, Lord, and solve the problems. Father, this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Minamahal, isipin po ninyo na kami nagpatong namin mga kamay sa iyong mga karamdaman. Kayo, in your TV, in your homes, with your TV televisions, by these peoples of the world, touch your TV screens and cast out demons of cancer, leukemia, TB, diabetes, demons of communism, unbelief and doubts, terrorism, demons of terrorism cast out, demons of leprosy, leukemia, TB, diabetes, demons of AIDS, leprosy cast out, cast out, cast out, cast out, in the name of Jesus. Demons, cancer, whatever it is, cast out, cast out, cast out, cast out, in the name of Jesus, cast out, hallelujah, cast out. Place sa Espiritu, cancer, leukemia, TB, diabetes, lahat ng karamdaman, leukemia, diabetes, cancer, leukemia, diabetes, cast out, leprosy, AIDS, goiter, hallelujah, homosexuality, lesbianism, cast out, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, be healed, in Jesus' name, be healed, in Jesus' name, amen, amen, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Okay, magbibiro ng mahal sa inyong mga bahay, television. Raise your hands and jump. Sa mga bahay ninyo, kayo gagaling minamahal. Kung kayo ay determined, you believe, with sincerity, you'll serve God according to His word. In the Holy Bible. Raise your hands and jump. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. You say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Those who were healed before and today, those who were healed only, before and today, ang mga gumaling lamang noon at ngayon, sila lang magtaas ng kamay. You will raise your hands if you're healed. Raise your hands, 2 hands. With your hands if you're healed. Iwag kayo kamay. Gugaling. Praise the Lord. Hallelujah. Bilang patutuo sa pong daigdig na ikay anak ng Diyos. Namabait ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Shout. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. This will help you say, thank you, dear Jesus. I love you, my dear Jesus. Amen. Amen. Countrymen, my dear brethren, dear Jesus loves you so much, and we love you too from our hearts. Our beloved Pastora, my dearest wife. Maminamahal, patuloy po aming paanyaya sa ating banal na gawain sa lahat ng ating minamahal na mga kababayan. Maminamahal sa inyo po na mga sumusubaybay ng gawain na mahal na Panginoon. Kami rin po ay dumadalangin na hindi lamang po tayo magkaniig sa pamagitan ng ating broadcast na ito, kundi bagos kami po ay nag-anyaya sa ating regular services po sa Metro Manila. Kaya mga minamahal sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, nawa ang aming pong dalangin ay sumaatin ang mayamang biyaya, pag-ibig at pagmamahal ng Diyos hanggang sa muli nating pagkikita. God bless you, brethren. We love you in the Lord. Amen. I love you, Jesus.